Ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong o kaya ang ganitong sitwasyon na pinasuka niya ang kanyang sarili, naghahanap ng paraan upang mapasuka ang kanyang sarili, tulad ng nabanggit natin kanina, kailangan niyang magbayad. So kapag kailangan niyang magbayad, ibig sabihin na sira ang kanyang pag-aayuno. So, itong mga paniniwala ng iba, halimbawa na tuwing siya ay nag-aayuno, nasusuka siya o kaya napasuka siya, tulad ng isang babae halimbawa na nagdadalang tao, tapos suka ng suka, hindi naman niya ginusto, madalas ito tinatanong sa mga ulama, sa mga scholars natin, kung ano ang hukom o kaya hatol ng ating relihiyon sa ganitong sitwasyon. Okay? So, ang mga tao dito, parang nag-alinlangan, nagdalawang isip sila, ituloy ko ba ang aking pag-ayuno o hindi? Ituloy ko ba ang aking pag-ayuno o hindi? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi mo ginusto at ikaw ay napasuka, hindi dahil sa kagustuhan mo, hindi ka naghahanap ng paraan upang ikaw ay mapasuka, wala tayong problema dito. Wala tayong problema dito. Kasama sa kanilang basihan o kaya dalil, li'annahu idha waqa'a minhu dhalika fa innahu yad'ufu bihi. Kung nangyari man ito sa kanya, ang sadyang pagsusuka, ito ay nagpapahina sa kanyang katawan, sa kanyang katawan. Kaya sabi ng mga ulama, itong ganitong sitwasyon, talagang mapawalang bisa ang kanyang pag-aayuno. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aw istamna aw bashara fa amna aw amdha aw qarrara an-nadhara fa anzal. Kasama rin sa mga nakakasira ng pag-aayuno, ayon sa may akda, ang kanyang sinabi, o nag-masturbate. Ibig sabihin, yung masturbasyon, naghanap ng paraan upang mailabas ang kanyang similya. Alam naman natin na ang ganitong sitwasyon, lalaki man o babae, walang accepted dito. Kumbaga, na sabihin na natin na hinahawakan niya ang kanyang ari upang maipalabas ang kanyang similya. Aw istamna. Masisira ang kanyang, anong tawag dito, ang kanyang pag-aayuno. Okay? Hindi na natin palawakin pa ang pagbibigay ng obserbasyon dito o kaya pagpaliwanag dito. Bawat isa sa atin, inshallah subhanahu wa ta'ala, maintindihan, baka magiging bastos tayo. Okay. Aw bashara fa amna. Ganon din yung dalawang mag-asawa na nakipag-ugnayan sa kanyang asawa nang walang pakikipagtalik. Ibig sabihin, bashara fa amna, dito, hinahalikan niya ang kanyang asawa. Hinahalikan niya, may kasamang pagnanasa. Okay? May kasamang pagnanasa hanggang sa lumabas ang kanyang similya. Hinahalikan niya ang kanyang asawa, o kaya sabihin na natin may nangyayaring romansa sa kanilang dalawa, babae man o lalaki, at may nangyayaring lumabas ang kanilang similya. Lumabas ang kanilang similya. Mapapawalang bisa ang kanilang pag-aayuno dito. Okay? Mapapawalang bisa ang kanilang pag-aayuno. Ibig sabihin, nasira mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero, kung may nagtatanong, Ustad, ano bang hatol na ako ay hinahalikan ng aking asawa? O parehas sa babae at sa lalaki. Okay? Walang problema sa ganitong sitwasyon. Ang problema lang, kung hindi mo makontrol, may kasamang pagnanasa. Pero pag normal lang, wala tayong problema dito. Talagang mas mainam na ang isang lalaki sweet sa kanyang asawa, ganon din ang babae sweet sa kanyang asawang lalaki. Walang problema dito. Ang tanong, Ustad, may pagnanasa ako. Halikan ko lang ang aking asawa, pero makontrol ko din ang mga pinagbabawal dito. Sinabi ng mga ulama, kung ang kalagayan mo may pagnanasa na para gawin ang isang bagay na yon,
kailangan iwasan mo ang ganitong bagay. Kailangan mong layuan. Makruhat. Ang tawag dito, mga makruhat na ipinagbabawal, na hindi mo pwedeng gawin no, kapag ikaw ay nag-aayuno. Pero pag normal lang, walang kasamang pagnanasa, bilang isang pagmamahal, wala kang iniisip na para ikakasira ang iyong pag-aayuno, wala namang problema dito. Walang problema. Baka sabihin nyo, Ustad, kailangan namin lumayo sa aming mga asawa. At saka o kaya sabihan namin ang aming mga magulang na hindi muna magkatabi sa panahon ng pag-aayuno. Hindi ho ganon. Ang sinabi ng mga ulama dito, may kasamang pagnanasa. Halimbawa, nangyari ang ganitong sitwasyon, may kasamang pagnanasa, pero wala namang lumabas. Nabanggit natin kanina, ito ay makruhat, kailangan iwasan, pero hindi nasisira ang kanilang pag-aayuno. Okay? Aw amdha. Ano bang ibig sabihin ng amdha? Ito ay, ang tawag dito ay madhi, pre-seminal fluid. Kung tawagin ito sa English. May mga hindi ko alam kung paano itong ipaliwanag, pero inshallah subhanahu wa ta'ala, bawat isa sa atin dito, parang siguro maintindihan din ang madhi, yung pre-seminal fluid. Ang pre-seminal fluid, nangyayari ito pagkaraan ng syahwa o kaya min mukaddimatis syahwa. Ikaw ay may pagnanasa, okay? Kapag ganun, nangyari sa'yo na dumating sa'yo ang pagnanasa, ang unang lumabas, bago lumabas ang iyong semilya, ay amdha, yung madhi. Yung madhi, pre-seminal fluid. Ito ang unang lumabas. Sabi ng mga ulama, kung ikaw ay naghahanap ng paraan, istamna, yung masturbasyon, tapos may lumabas sa'yo na amdha, o kaya madhi, amdha, fi'lun madhi, may lumabas sa'yo na madhi, okay? O kaya, tubasiru zawjataka, ibig sabihin, nakipag-ugnayan ka sa iyong asawa, okay? Tulad ng paghalik, romansa, halimbawa, may kasamang pagnanasa, tapos may lumabas sa'yo. Okay? May lumabas sa'yo. Lumabas ang madhi. Ano ang hatol dito? Nabanggit sa madhab ng Hanabila, tulad ng nabanggit ng may akda, nasisira din ang iyong pag-aayuno. Itong madhi daw nakakasira ng pag-aayuno. Kaya nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga fatwa o kaya may mga binitawan na salita ang ating mga kapatid na scholar, parati natin nababasa yan, wala daw problema kahit tayo ay nag-romance sa ating mga asawa sa sa panahon ng pag-aayuno, sa isang kondisyon kung baga makontrol natin na hindi makipagtalik sa ating mga asawa. Kung makontrol daw. Walang problema yung mga romansa, walang problema yung mga halik, kahit may kasamang pagnanasa. Hindi ho. May problema dito. Sabihin na natin, hindi nasisira ang ating pag-aayuno, pero sabi ng mga ulama, dapat iwasan ang ganitong sitwasyon. Kaya nga, sabi natin, dapat iwasan dahil nabanggit sa madhab ng Hanabila, ito ay nakakasira. Yung madhi daw nakakasira. Warraji Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, ang matibay na ebidensya, ang matibay na dalil at malapit sa dalil, inshallah subhanahu wa ta'ala, pag madhi lang ang lumabas, hindi nasira ang ating pag-ayuno. Pero kung maaari, kailangan pa rin iwasan. Okay? Ibig sabihin, ang sinabi ng may akda, hindi natin susundin. Ang susundin natin, yung pangalawang opinion, hindi nasira. Pero pag mani ang lumabas, yung totoong similya, yung nakakabuo ng bata, totoong similya, nakakabuo ng bata, talagang bil ittifaq, nasira ang ating pag-aayuno. Pero sa pangalawa, yung madi, hindi ho, inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. May mga dalil din sila na kahit may kasamang pagnanasa, pwede gawin ito sa
sa ating mga asawa o sa kanilang mga asawa dahil ang ating propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ginagawa niya ito. Pero ang advice ng mga ulama, huwag nating gawin. Kasi ang ating iman, ang ating pananampalataya ay hindi tulad ng pananampalataya ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay tagasunod lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maaari sa isang oras, sa isang araw, talagang kumbaga nadadala tayo ng ating pagnanasa. Kaya kung maaari, dapat talagang iwasan ang ganitong sitwasyon. Tayyib. Aw karraran nazara fa anzal. Ibig sabihin, o paulit-ulit na tumingin sa babae. Paulit-ulit tumingin sa babae. O kaya sa mga malalaswang bagay tulad ng video, sex video halimbawa, hanggang lumabas ang kanyang similya. Hanggang siya ay nilabasan. Okay? Nasisira din ang kanyang pag-aayuno. Pero unang tingin pa lang, halimbawa unang tingin sa babae, sa kanyang crush, tapos may lumabas na similya, wala tayong problema dito. Kasi ang unang tingin, fa innahu lak, sa'yo yan. Ang pangalawang tingin daw, pangatlong tingin, ito ay syaitan na, may kasamang syaitan. Kaya nga, ang unang tingin, fahuwa ma'fuun anhu. Ibig sabihin, ito ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag inulit-ulit mo ang ganitong sitwasyon, tumingin sa mga malalaswang bagay sa isang babae na naging dahilan lumabas ang iyong similya, talagang nasira ang iyong pag-aayuno. Okay? Clear pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Malinaw ba? Tayyib. Walihada ay wal ikhwa, wa ala hada naqulu bi anna al-inzala yanqasimu ila khamsati aqsamin. Dahil dito daw, sabi ng mga ulama, masasabi natin na ang paglabas ng similya ay nahati sa 5 bahagi. Okay, ang unang bahagi ay yunzila maniyan bil istimna'i fahada yuftir. Ibig sabihin, ang paglabas ng similya, itong mani daw, sa pamamagitan ng masturbasyon, yung alistimna, naintindihan ba? Okay? Ito ay nakakasira ng pag-aayuno. Wahada bil ittifaq. Kung hinahawakan mo ang iyong ari, halimbawa, o kaya sa anumang paraan na naging dahilan para lumabas ang iyong similya, naghahanap ka ng paraan, okay? Nasira ang iyong pag-aayuno. Tayyib. Pangalawa, ay yunzila maniyan bil mubasharati fahada yuftir. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang paglabas ng similya sa pamamagitan ng direktang physical contact sa iyong asawa, iyong mubashara. Okay? Pero walang nangyayari na pagtatalik. Tulad ng romansa, paghahalik. Okay? Ito ay nakakasira din ng pag-aayuno kung may lumabas na similya. Nabanggit natin kanina, pag walang lumabas, walang problema. Pag may lumabas na madhi, yung nababasa lang ang ating ari, halimbawa, madhi, ang malapit sa tama, ang opinion na malapit sa tama, ay hindi rin nasira ang ating aayuno. Pero kung maaari, dapat talaga iwasan ang ganitong sitwasyon. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadisul Qudsi, yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Pinipigilan niya ang kanyang pagnanasa, pinipigilan niyang kumain, pinipigilan niyang uminom min ajli, para sa akin lamang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadisul Qudsi. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ganitong sitwasyon dapat talagang iwasan. Dahil ang ating pananampalataya ito ay kumbaga hindi matibay. Hindi matibay. Tayyib. Pangatlong sitwasyon o kaya pangatlong bahagi ay yunzila madhiyan. May lumabas na madhi. Okay? Preseminal fluid. Madhi ang lumabas. Tulad ng nabanggit natin kanina. Kung may pagnanasa, tapos tumitinding na ang balahibo, kumbaga may kasama ng yung gawin ang isang bagay na yun,
okay, gawain ng mag-asawa, tapos may lumabas na nababasa ang ating ari, okay, ang wasawabu annahu la yuftir. Ibig sabihin, ang tamang opinion na ito ay hindi nagkakasira ng ayuno, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At ito rin ang napili ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, annahu la fitra bil madi. Walang pagkasira ng ayuno sa paglabas ng madi. Pero dapat talagang iwasan ang ganitong sitwasyon. Tayyib, ikaapat na bahagi ay yufakkira fi amril jima'. Fayunzila maniyan. Inshallah babanggitin natin mamaya. Pero inuna natin dito upang mas maliwanag sa atin ang mga taksimat, yung mga bahagi, kinds na yung paglabas ng mani, ng similya. Kung yung pag-iisip tungkol sa pakipagtalik, halimbawa, ang isang tao sa loob ng kanyang kwarto, iniisip niya kung paano siya makipagtalik sa kanyang asawa. Okay? Ang ganitong sitwasyon, sa totoo lang, pag hindi nag-aayuno, walang problema pag asawa. Okay? Nag-iisip lang. Pero pag hindi asawa, talagang kung maaari, dapat iwasan kahit hindi nagkaroon ng kasalanan. Kasi hindi naman nagawa, nangyari lang sa kanyang isipan, pero dapat talagang iwasan ang ganitong sitwasyon. Tayyib, nag-iisip tungkol sa pagkikipagtalik, na nagre-resulta halimbawa sa paglabas ng kanyang similya, na nabanggit natin kanina, ang tamang opinion, hindi nakakasira ng pag-aayuno. Dahil nabanggit sa hadith, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Okay? Katotohanan, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking ummah. Sabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, anumang kumbaga dumarating sa kanilang isipan, sumasagi sa kanilang isipan, basta't hindi nila ito ginawa. Basta't hindi nila ito ginawa. Halimbawa, wala siyang ginawa, hindi niya hinahawakan ang kanyang ari, nag-i-imagine lang, ganito, pero wala siyang ginawa, inshallah subhanahu wa ta'ala ang tamang pananaw dito, hindi nasira ang kanyang pag-ayuno. Al-Qismul Khamis, ang ikalimang bahagi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay yunzila bil-ihtilam fala yuftir lianna al-qalama qad rufi'a anhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalath wa dhakara minhum an-naima hatta yastayqidh. Ang ibig sabihin nito, ang paglabas ng similya dahil sa panaginip, dahil sa ihtilam, siya ay nanaginip, okay? Hindi rin nasira ang kanyang pag-aayuno dahil ang panulat ng pananagutan, itong kalam daw, ay nakataas mula sa kanya. Di ba? Itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panulat ng pananagutan, ang panulat ng kasalanan sa tatlong uri. Nabanggit dito ang naima hatta yastayqidh, ang isang taong tulog hanggang siya ay magising. Halimbawa, kapag ang taong tulog, kahit ano man, kumbaga kahit nakagawa pa siya ng kasalanan, tuwing natutulog siya, wala tayong problema dito. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Pero pag nagtulog-tulugan, yun ang problema. Yun ang problema. Tayyib, magbigay tayo ng konting obserbasyon dito sa taong tulog. Nabanggit sa Kitabut Tahara, itong Zadul Mustaqni, ang similya daw, kailangan, kapag lumabas ito, na kailangan nakaramdam tayo ng, kumbaga, hindi ko maipaliwanag, yung nasasarapan tayo, hindi ko maipaliwanag, pasensya na, nakaramdam tayo ng ganitong sitwasyon. Okay? Sabi ng mga ulama, kailangan ang ganitong sitwasyon, kailangan gising ang isang tao, hindi tulog. Pero kapag ang isang tao tulog, kahit nakaramdam siya ng, kumbaga, yung masarap sa kanyang katawan o hindi, kapag nakita niya ang kanyang brief, halimbawa, ang kanyang pantalon na ito ay basa dahil sa panaginip, at
masiguro niya ito ay parang mani, parang similya, kailangan pa rin, kumbaga, kailangan pa rin, ibig sabihin, kailangan pa rin maligo. Pero, di sa pag-aayuno, wala tayong problema dito. Nararamdaman mo ang sarap o hindi, basta't ikaw ay nananaginip habang ikaw ay tulog, walang problema, inshallah, ay continue mo ang iyong pag-aayuno. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aw hajama aw ihtajama wa dhahara damun amidan dhakiran li sawmihi fasada. Kasama rin sa nakakasira ng pag-aayuno, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng may akda, o nagkaping, ibig sabihin, yung taong naghihijama, gumagawa ng hijama, hajama, okay? Ikaw ay gumagawa ng hijama, okay? O nagpakaping, yung taong ginagawan mo ng hijama, di ba dalawang tao yon? Yung gumagawa, yung kumbaga, yung nagpalabas ng dugo, ang tawag sa kanya hajim. Okay? Nagkaping. Yung ihtajama, nagpapagawa ng hijama, ang tawag sa kanya dito sa nabanggit ng hadith, sa nabanggit sa hadith, ihtajam o kaya mahjum. Ibig sabihin, nagpapagawa ng hijama. Wa dhahara damun amidan. Okay? At may lumabas na dugo. Kailangan, para matawag na hijama, kailangan may lumabas na dugo. Nang sinasadya. Sinasadya niya ito, amidan, o kaya batid, na alam niya na siya ay nag-aayuno. Okay? Sinasadya niya at alam niya na siya ay nag-aayuno, fasada sawmuhu. Ibig sabihin, nasira ang kanyang pag-aayuno. Mawawalan ng bisa ang kanyang pag-aayuno. Okay. Ang surut daw dito sa paghihijama, okay? Sinasadya niya at alam niya siya ay nag-aayuno. Pero pag nakalimutan niya, hindi niya sinasadya, pinipilit siya, halimbawa, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Kaya nga, sabi ng muallif dito, amidan, dhakiran, sinasadya. Okay, sinasadya. Dhakiran, nabatid niya, siya ay nag-aayuno, nasira talaga ang kanyang pag-aayuno. Tayyib. Ang pangalawang pananaw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, al-hajim wal-mahjum, itong nagkaping daw, o nagpakaping, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Anong mga dalil nila? Subhanallah. Nabanggit ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah sa kanyang aklat na Hakikat as-Siyam, aqwalul ulama fi hadhihi al-mas'ala. Mga opinion, iba't ibang opinion ng ating mga scholar sa issue na ito. Sa issue na ito. Ngunit kung tatalakayin natin at kukunin natin yung khulasa, yung talagang yung conclusion ng kanyang sinabi, bale dalawang opinion lang. Unang opinion ng Hanabila. Tulad ng nabanggit natin, nasira ang kanilang pag-aayuno sa waong kana hajiman aw mahjuman. Okay? Tayyib. Pangalawang opinion, hindi ito nasira. Ito ang pananaw ng Hanafiya, ulama ng mga Hanafiya, ulama ng mga Malikiya, ulama ng mga Shafi'iyya. Sabi nila, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Ano ang kanilang basihan? Okay. Ang basihan naman ng Hanabila, itong aklat na pinag-aralan natin, sa hadis na banggit ni Shaddad ibn Aus. Okay? At may mga ibang sahaba pa na nagsasabi dito. Aftar al-hajima tayyib awil mahjum. Ibig sabihin, nasira ang pag-aayuno ng isang nagkaping at nagpakaping. Yung nagpahijama. Nasira daw. Itong hadis, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nabanggit sa iba't ibang aklat.
Pero sabi ng mga ulamaul hadith tulad ni Ibnu al-Madini, Ibnu Hibban, wal Hakim, wa Abu Zur'a, wa Imam Ahmad, wa ghayruhum kathir, sabi nila itong hadith sahih nang galing sa ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin ang dalil ng Hanabila, itong paghihijama talagang nasira ang pag-aayuno. So ano naman ang dalil ng jumhur? May ibang dalil pa sila. Ngunit ang ating kumbaga ang ating kinuha lang sa kanilang mga basihan, sa kanilang mga adilla, itong hadith. Okay? Ano naman dalil ang jumhur? Kapag sinabi kong jumhur, yung majority ulama. Karamihan sa mga ulama. Okay? Sabi nila, tulad ng Hanafiya, Malikiyya, wa Shafi'iyya, sabi nila, nabanggit sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, tayyib, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghijama siya nung siya ay muhrim, nasa hajj, o kaya nasa umrah, at wahuwa saimun, at naghijama siya, at ang kanyang sitwasyon ay nag-aayuno habang siya ay nag-aayuno. Itong tama. Naghijama siya habang siya nag-aayuno. So, itong hadis daw sabi nila, nagpapatunay na ang hijama hindi nakakasira ng pag-aayuno. Toy. Pero sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, ang lafaz o kaya sentence na wahuwa saimun ihtajama, wahuwa saimun, okay, nagpakaping siya habang siya ay nag-aayuno, gayru thabit, lam yathbut, hindi daw totoo ang ganitong lafaz. Okay? Kung sabihin natin na ito ay totoo, wala namang problema dito. Okay? Naghijama siya habang siya ay nag-aayuno, fa-aftar. Di ba? Sabihin natin sunnah. Wala namang nabanggit dito na ito ay sa buwan ng Ramadan. Ang nabanggit dito, sunnah. Kasi mutlak ang kalam. Mutlak ang general ang sinabi ng ating propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pinaka malapit na dalil, itong hijama daw talagang nagkakasira ng pag-aayuno. So, may nagtanong sa atin sa nakaraang lecture, ano ang hatol ng Islam sa paghihijama? Ito ay nakakasira. Tayyib. Ngunit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang issue na ito, itong mas'ala, kumbaga, ang mga ulama, may diskusyon dito. May mga opinion sila, ano daw ang dahilan, bakit nakakasira ng pag-aayuno itong hijama? Anong illa? Okay? So nagkaroon ng iba't ibang opinion ang mga ulama dito. So, ar-ra'yul awwal, unang pananaw ng mga ulama, annal illata ta'abbudiyya wa huwa al-mashhur min al-madhhab. Itong dahilan daw, sinabi ng mga ulama na ang illa daw ng hijama kaya nakakasira ng pag-aayuno, ta'abbudiyya. Isang ritual na pagsunod na hindi na kailangan malaman kung ano ang dahilan. Kapag inutos sa'yo, talagang huwag ka nang magtanong, bakit mo inutos sa akin? Sa anong dahilan? Okay? Hindi na kailangan. Ta'abbudiyya. Ibig sabihin ito ay ritual na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo nang alamin. Inutos sa'yo, okay? Hindi mo na kailangan malaman. At ito ang masyhur o kaya tanyag na opinyon sa madhab ng Hanabila. Okay? Ito ang masyhur, tanyag na opinyon sa madhab ng Hanabila. Okay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag sinabi natin na ta'abbudiyya ang illa, ang dahilan kung bakit nasira ang ating pag-aayuno sa pamamagitan ng hijama, ang ganitong pananaw o kaya itong pananaw, hindi pumasok ang iba't ibang uri ng kumbaga yung ng iba't ibang uri ng paraan na nagpalabas
sa atin ng dugo tulad ng bloodletting, yung kung tawagin na al-fasad, yung pagbiyak sa yung laman o kaya ugat tapos pinapalabas ang dugo, okay? Hindi dinadaan sa hijama. Kasi ang hijama, babanggitin din natin mamaya, sa unang panahon tulad ng sinabi ni Ibn Taymiyyah, kumbaga binubutasan ang ating balat tapos sinisip-sip nila. So ngayon, kung papalabasin mo ang iyong dugo sa pamamagitan ng alfasad, kung baka bloodletting, pinapalabas, biniyak mo ng ganyan, tapos pinapalabas mo ang iyong dugo, o kaya nasugatan ka, tapos maraming dugo na lumabas sa iyong sa iyong katawan. So ano ang hatol dito? Hindi nasira ang iyong pag-aayuno. Kasi sabi nila, itong hijama daw ta'abbudiyya, isang ritual na pagsunod na hindi na kailangan malaman ang lohika o kaya ang illa kung bakit ito ay nakakasira ng pag-aayuno. So, ibig sabihin, ang mga nabanggit natin kanina, yung paraan na para lumabas ang iyong dugo tulad ng pagbiyak sa iyong laman o kaya ugat, ano man na paraan, okay, hindi nakakasira ng pag-aayuno. Okay, hindi nakakasira ng pag-aayuno dahil ito ay exclusive lang sa hijama. Tayyib. Ar-ra'yu ath-thani anna al-'illata ma'qulah. Sabi nila, ang ikalawang pananaw, ang dahilan daw ay logical na basihan. Ibig sabihin, naiintindihan ng mga tao. Naiintindihan. Alam natin kung bakit nakakasira. May mga dahilan nakasaad sa hadith, nakasaad sa ta'lilat. Ibig sabihin, mga dahilan na sinabi ng mga ulama ay ayon sa kanilang obserbasyon sa hadith at saka sa hadith at saka sa gawain ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tamang illa talaga, may tamang dahilan. At ito ay sinang-ayunan ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dahil daw, anong illa? Dahil sinabi ni Sheikhul Islam, أن العلة أنه كان يقوم بمص الدم في الزمن السابق. Dahil daw, sabi ni Ibn Taymiyyah, para sa nagsasagawa ng hijama o kaya al-hajim, ang dahilan daw ay dito, sa unang panahon, sinisip-sip nila ang dugo gamit ang kanilang bibig. Di ba? Tinutusok-tusok ang ating balat. Pero sa ating modernong panahon, hindi na, may mga makina na, may mga ibig sabihin may mga tools na ginagamit dito. Pero sa unang panahon, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sinisip-sip nila ang dugo gamit ang kanilang bibig at madalas ay may tumatalsik na dugo sa kanilang lalamunan. Kaya nasira ang kanilang pag-aayuno dahil hindi maiwasan, talagang may tumatalsik sa kanilang lalamunan at pumasok ito sa loob ng kanilang tiyan. Ito ang pananaw ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Pangalawa, para naman sa ginagamitan ng hijama, yung mahjum, ang dahilan daw, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, فَالْعِلَّةُ هِيَ الضَّعْفُ وَعَلَى هَذَا لَا يَقْتَصِرُ الْحِجَامَةِ حتى الفصل لا يقتصر على الحجامة حتى الفصد والشرط وكل ما يضعف البدن نقول بأنه يفطر. Sabi niya dito, para naman sa ginagamitan ng hijama, ang dahilan daw yung paghihina ng katawan. Kapag maraming dugo na lumabas sa ating katawan, tayo daw ay nanghihina. Ito raw ang dahilan kung bakit nasira ang ating pag-aayuno. Ito ang sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dahil dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lamang ito limitado sa paghijama. Ibig sabihin, kasama lahat ang mga
paraan na pagpapadugo sa anumang paraan na pwedeng nagpahina sa ating katawan o kaya magiging sanhi upang mapahina ang ating katawan, nasira ang ating puwasa tulad ng tulad ng pagbiyak sa ating laman. Halimbawa, may nakatusok sa ating ugat, tapos maraming dugo na lumabas, okay, maraming dugo. O kaya, nasugatan tayo, tapos maraming dugo ang lumabas sa dahilan na, kumbaga, nagbibigay sa atin ng kahinaan, nasira ang ating pag-aayuno. Dahil, ang dahilan, tulad ng nabanggit natin kanina, pagsisipsip, maaring may nasipsip siyang dugo at pumasok sa kanyang tiyan. Pangalawang illa naman doon sa mahjum, kumbaga yung taong ginagawan ng hijama o kaya ginagamitan ng hijama, nanghihina ang kanyang katawan. Nanghihina ang kanyang katawan dahil maraming dugo na lumabas. Okay? Tayyib. So, pumasok dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang pagdodonate ng dugo. Di ba ang pagdodonate ng dugo, kinukuha ang dugo doon sa isang tao, binigay doon sa isang tao. Ano ba ang pagdodonate ng dugo? Nakakasira ba ng fasting o hindi? So, ang pananaw ng mga ulama dito, ang kanilang mga opinion, nakabase doon sa al-hajim wal mahjum, sa hijama. Doon nakabase ang kanilang opinion kung nakakasira ang hijama ng puasa, ganon din ang pag-donate ng dugo, nakakasira din ng puasa. Kung hindi, hindi naman. Okay? So, nabanggit natin kanina, ang malakas na dalil, pananaw ng Hanabila. Okay? Ang hijama daw nakakasira ng puasa o kaya ng fasting. Okay, after al-hajim wal mahjum, tulad ng nabanggit natin kanina. Tayyib. Ngunit nabanggit din natin kanina, may mga iba't ibang opinion ang mga ulama na ito kung ano ang dahilan bakit nakakasira ng puasa ang hijama. Tayyib. Ang unang dahilan, sabi nila, ta'abbudiyya. Ibig sabihin na isang ritual na pagsamba na hindi na kailangan kumbaga alamin pa kung bakit nakakasira ng pag-aayuno. Pag ito ang kinuha natin, itong pag-donate ng dugo, hindi nakakasira ng pag-aayuno. Dahil sinabi natin, yaktasiru al-hijama. Kumbaga, ito ay exclusive lamang para sa hijama. Dahil sabi nila, ta'abbudiyya. Kung pangalawang opinion naman ang kukunin natin, kumbaga ma'kula, na alam natin, tulad ng nabanggit ni Ibn Taymiyyah, ang dahilan kung bakit ito ay nakakasira ng puasa o kaya fasting, ang hajim, yung gumagawa ng hijama, dahil daw sinisip-sip niya ang dugo. At maaari na may nalamok siyang, kumbaga, dugo sa kanyang lalamunan at, kumbaga, napunta ito sa kanyang tiyan. Okay? Kaya, maging dahilan na ikakasira ng kanyang pag-ayuno. Pangalawa, itong kinukuhan ng dugo, yung taong nagpapahijama, dahil pwedeng nagpapahina daw sa kanya. Okay. Yung nagdodonate ng dugo, yung taong nagdodonate ng dugo, yung taong binigyan ng dugo, kung siya ay nag-aayuno, sa unang sitwasyon at saka sa pangalawang sitwasyon, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Dahil siya ang binigyan ng dugo eh. Siya ang binigyan ng dugo, hindi siya nanghihina. Okay? Tayyib. Yung nasira lang, yung nagdo-donate ng dugo. Dahil ang kalagayan ng nagdo-donate ng dugo dito,
para siyang mahjum. Parang tinatanggalan ng dugo. Ang taong tinatanggalan ng dugo, ang taong na, kumbaga, tinatanggal sa kanya ang dugo, yung nagpapahijama. Kasi, ang nagdodonate ng dugo, tinatanggal sa kanya ang dugo, binigay doon sa isang tao. So, ang tao na binigyan ng dugo, wala siyang ginawa. Hindi naman siya nagsisip, hindi naman niya sinisipsip ang dugo. Okay? Hindi naman nangihina ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Yung nagbigay lang ng dugo, nasira ang kanyang pag-aayuno. Tayyib. Makasalanan ba ang tao na binigyan ng dugo kapag sinasadya niya ito? Na halimbawa, sabi niya, mag-donate ka sa akin ng dugo o kailangan ko ng dugo. Na kahit na alam niya fasting ang isang tao at alam niya ito ay nagkakasira ng pag-aayuno, tapos sabi niya, sige na, bigyan mo ko ng dugo, mag-donate ka na sa akin. Magkaroon ba siya ng kasalanan? Yes. Magkaroon siya ng kasalanan. Kung hindi, halimbawa, hindi ito kailangan talaga. Halimbawa na, kung ba sabihin, sinasabi ng doktor, kapag hindi ka mag-donate na hindi natin alam, baka hindi umabot sa paglubog ng araw. Kasi pag mag-donate ka mamaya alas 6, halimbawa, sa paglubog ng araw, na baka namatay ang ating pasyente. Pero pag sinabi ng doktor, hindi naman masyadong kailangan, pero kulang ang kanyang dugo, maaari mong gawin bukas o kaya sa gabi, magkaroon ng kasalanan ang taong humihingi ng donasyon. Okay? Magkaroon ng kasalanan. Pero pag kailangan, tapos may ebidensya galing sa doktor, may resibo ang doktor, may reseta ang doktor, talagang kailangan, inshallah subhanahu wa ta'ala, walang kasalanan. At ang taong nag-aayuno, kahit nasira ang kanyang pag-aayuno, wala siyang kasalanan, dapat niyang bayaran at magkaroon pa siya ng gantimpala. Tulad ng isang tao na kumbaga palagay natin ang sitwasyon, ang isang taong muntik na malunod o kaya isang bata muntik na malunod, tapos ang nakakita sa kanya isang tao na nag-aayuno, kung hindi siya mag-break sa kanyang fasting, kung hindi siya uminom ng tubig, hindi niya masalo ang bata, hindi niya masalo dahil wala siyang lakas, pero pag uminom siya ng tubig, kumain siya, okay, masalo niya ang bata. Palagay natin ganito ang kanyang sitwasyon. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tama, yung taong nag-donate, talagang nasira ang kanyang pag-aayuno. Tayyib. Ustad, marami akong napagtanungan. Ang kinukuha nila yung dalil ng jumhur. Hindi daw nakakasira ng pag-aayuno. Okay. Kung doon ka maniwala, kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi naman kailangan, maaari mong gawin ang pagdodonate ng dugo sa gabi para hindi ka nag-alinlangan. Kasi ang unang pananaw talagang matibay ang kanilang pananaw. Kaya sa pag-iwas sa mga ikhtilaful ulama, yung hindi pagkakasundo ng mga ulama, dapat sa gabi mong gawin. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, yung tabarruat ng dam, yung pagdodonate ng dugo, pag sa araw ng Ramadan, ito ay kumbaga close. Hindi nila binuksan. Close, hindi open, sa gabi lang nila ino-open. Maliban na lang kung ito ay emergency, tulad ng nabanggit natin. So, ito ang sagot sa nagtatanong na sa nakaraang lecture dito sa ating pagdodonate ng dugo. Doon naman sa nabanggit din natin sa nakaraan, sa mga tahlil, ibig sabihin yung mga blood test, konti lang ang lumabas. So, warraji Allahu tabaraka wa ta'ala ala wa alam, wala tayong problema dito at hindi nakakasira ng pag-aayuno. Ustad, paano natin malaman ang dugo na lumabas sa ating katawan? Marami at saka o kaya kulang lang, tulad ng blood test, pagbunot ng ngipin, maaari nating malaman ito dahil walang sinasabi na ang ating batas dito, so narji'u ilal urf. Ibig sabihin, kung ano ang nakasanayan ng tao na ito ay marami, iyon ang kukuha natin. Kumbaga, kadalasan sa hijama, mga ganoon,
dugo, di ba ang hijama, pag konti lang ang lumabas, parang hindi natin matawag na hijama. Pero pag medyo marami-rami, so ibig sabihin, kailangan natin ikiyas doon sa hijama. O kaya, kung kung hindi tayo marunong, itansya na lang natin. Halimbawa, 2 baso, 3 baso, ito ay marami. Pero pag mga kalating baso lang, hindi ito matawag na marami, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Okay na? Clear ba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, la nasiyan aw mukrahan. Ibig sabihin, ang mga nabanggit natin kanina, huwag lang nila nakalimutan. Ibig sabihin, pag nakalimutan, hindi nasira ang kanilang pag-aayuno. Aw mukrahan, na pinipilit sila. May pumilit sa kanila na kumain. May pumilit sa kanila na maghijama. May pumilit sa kanila na uminom. Okay? Kahit nasabihin natin na nakainom sila, okay, o kaya nakalimutan sila, nakainom sila, nakakain sila, wala tayong problema dito. Pero tulad ng nabanggit natin kanina, kapag sinasadya at walang pumilit sa kanya, bil ikhtiyar, kumbaga bukal sa kanyang kalooban na ang mga bagay na yon, yung mga bagay na nakakasira ng ating fasting, ng ating puasa, talagang ginagawa niya, nasira ang kanyang pag-aayuno. Okay? Tayyib. May mga bagay na kapatid sa pananampalatayang Islam na tulad ng istimna, yung masturbasyon, okay? Tulad ng kumbaga ikaw ay panonood ng malalaswang bagay na hindi lang ito sa panahon ng puasa o kaya fasting na ipinagbabawal. Kahit anong oras, basta ikaw ay Muslim, ang mga ganitong gawain talagang bawal ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ikaw ay magkaroon ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa papalapit na buwan ng Ramadan, kailangan natin paramihin ang ating istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tao lamang po tayo na kumbaga hindi tayo nakaligtas sa mga gawaing kakasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maaari, tayo ay umiwas at humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Aw tara ila halqihi dhubabun, o kaya may lumipad na langaw, o kaya alikabok sa kanyang lalamunan. Okay? Ibig sabihin, hindi niya, wala siyang ikhtiyar. Kumbaga, napipilitan lang siya, may diretsong gubar, may diretsong na alangaw, pumunta doon sa kanyang lalamunan, hindi rin nasira ang kanyang pag-aayuno. Aw fakkara fa'anzal, yung nag-imagination, tapos lumabas ang kanyang similya, tulad ng nabanggit natin kanina, hindi din nasira ang kanyang pag-aayuno. Aw ihtalama, nananaginip, tapos lumabas ang kanyang similya, hindi rin nasira ang kanyang pag-aayuno. Aw asbaha fihi ta'amun falafadahu, o kaya kinaumagahan, pagkatapos ng sahur, after subuh, after fajar, after bukang liwayway, na may pagkain sa kanyang bibig, asbaha fihi ta'amun falafadahu, at hindi niya ito anong tawag dito? Linulok. Okay? Parang nahirapan tayo na banggitin ang anong tawag dito? Ang lafaz. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi niya kinain, ito na ang ano, kumbaga ang mas madali sa atin, okay? Hindi niya kinain ang pagkain na yon, okay? Hindi rin nasira ang kanyang pag-aayuno, okay? Pero pag nilunok niya ito, talagang kinain niya, masasabi natin na nasira ang kanyang pag-aayuno dahil pagkain ta'amun. Pero yung kaunti lang talaga, inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi nakakasira. Tayyib. Aw igtasala, at siya ay naliligo, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. May mga tao sabi niya, huwag kang maligo kasi nagpuasa ka. Hindi ho. Halimbawa, tayo ay nag-swimming. Okay? Tayo ay nag-swimming sa isang swimming pool. Tapos, nakalunok tayo ng tubig. Nakainom tayo ng tubig habang tayo ay nasa ibaba.
nasa ilalim ng tubig. Nasira ba ang ating pag-ayuno? Hindi ho, dahil hindi ito sinasadya. Pero, pag sinasadya mo, ikaw ay lumangoy sa ilalim, tapos sinasadya mong uminom para walang nakakita, talagang nasira ang iyong pag-aayuno at ikaw ay isang sabihin na natin na munafik. Kumbaga, na hindi mo pinapakita sa Allah sa mga tao, ngunit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay batid niya ang iyong sitwasyon. Tayyib. Automatmada, ibig sabihin na nagmumugmog ng tubig habang siya ay nag-ooblusyon. Hindi rin nasira ang kanyang pag-aayuno kung may nainom siyang tubig. Kaya nga ang pagmumugmog ng tubig kailangan hindi masyadong laliman. Wa baligu fil istinshaq illa an takuna saiman. Kumbaga, laliman ang pagmumugmog sa iyong pagsasagawa ng ablusyon. Pero kung ikaw ay nag-aayuno, huwag mong laliman para hindi ka makalunok ng tubig o makainom ng tubig. Awistansya ka, ganon din ang pag-ihip ng tubig mula sa ilong. Istinsak, yung naglinis ka ng yung ilong. Tapos hindi mo na malayan, hindi mo naman ginusto, hindi mo sinasadya, ikaw ay nakalunok ng tubig. Nararamdaman mo sa iyong lalamunan. Wala tayong problema dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Auzada ala thalath, kahit pa ito ay nakalampas sa 3, yung nung pang-4 ikaw ay nagmumugmog ng tubig o naglilinis ng iyong ilong, tapos sa pang-4, kumbaga sinobrahan mo ang sunna, tapos nakalunok ka ng tubig, nakainom ka ng tubig, walang problema dito. Aw balagha fadakhala al-ma' halqahu, yung sumobra sa paglilinis, tapos nakainom siya ng tubig sa kanyang lalamunan. Lahat ng ito, basta't hindi mo ginusto, hindi mo sinasadya, wala tayong problema dito. Ang yung pag-aayuno ay tama mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, balikan natin ang ating lecture bukas bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. So ang natira na lang, 3 lecture na lang ata. Bukas at saka next week may 2 Insyaallah, may 2 araw pa. Insyaallah, mauubos natin ang ating lecture sa last Saturday sa okay, anong date 'yon? Pichay natin. Next week. 12, 13, 14 ata o 15. Mga ganon. Insyaallah. Tapos kung may oras tayo, pag malapit na ang pagbibigay ng zakatul fitr, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pag-aralan natin kahit mga 1 oras lang, sapat na yun, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itong zakatul fitr kasi, kailangan pag-aralan bago magtapos ang Ramadan. Dahil ginagawa ito, pagpatapos na ang Ramadan, hindi tulad ng ginagawa ng ating mga iba dyan, ating mga kapatid, unang Ramadan pa lang, na magsasagawa na sila ng zakatul fitr. Ito ay hindi tama. Kahit na may mga ulama na nagsasabi ito ay pwede, pero ang malapit sa hadith, ang nagawa ng ating propeta at ang mga sahaba, na talagang pag malapit na matapos ang buwan ng Ramadan, pinahintulutan nila 2 araw pa lamang o kaya 1 araw bago matapos ang Ramadan. Pero ang oras na obligado sa pag nagtapos na daw ang Ramadan sa gabing Eidul Fitr, ng Eid al-Fitr. Pag dumating na ang oras na yon, doon daw nagkakaroon ng obligasyon sa bawat isa sa atin, at may mga masail, may mga issue na dapat natin talakayin dito bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. So, hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kung may katanungan tayo, insyaallah, may 20 minutes. May 20 minutes pa dahil before Maghrib may lakad ako. So, 5:20 insyaallah, nagtatapos ang ating lecture insyaallah. Kung may katanungan kayo, pwede kayong magtanong, pwedeng isulat, pwedeng voice, wala tayong problema insyaallah. Tafaddalu.